Hi everyone! Samahan nyo naman ako ngayon gumawa ng cheese stick na unang kagat cheese agad. Kapag bumibili nga ako ng cheese stick, mas marami pa yung lumpia wrapper na natitikman ko. Kaya naman naisipan ko nga na ako na lang mismo yung gagawa para nga matansya ko yung cheese na mailalagay ko. And kapag maarte ka dapat ikaw na lang yung gumagawa ng sarili mong pagkain. Hala! Maraming akong time na gumawa dahil nga wala naman nang pasok si ate girl. Ayun, pinaghihiwa-hiwalay ko na nga pala itong mga lumpia wrapper para nga mabalot na natin sa cheese. Tapos ayan, yung ulam nga pala namin for today ay ginataang isda. Bumili na nga rin pala kami ng bagong kalan dahil nga single burner lang naman yung kailangan namin. Masyado kasing malaki yung double burner sa kusina namin, sobrang light lang naman nitong kusina namin. Tapos ayan, parang nga melted yung cheese stick na magawa natin ni Eden nga yung binili kong cheese. Atong Eden nga talagang kayang-kaya kong papakinyan kahit na walang lumpia wrapper o tinapay na kasama. Dahil nga overload cheese yung gusto ko, ay kakapalan nga natin yung paghihiwa rito sa keso. Bihira nga lang rin talaga ako makatikim ng cheese stick dito sa amin dahil nga bihira lang din yung nagtitinda rito. Yung ibang cheese naman ay yung homemade cheese yung nasa loob. Kaya naman ayun, para makatikim nga ako ng masarap na cheese stick, ay kakapalan nga natin tong mga keso. Pero ayan, hiniwa ko pa nga sa gitna dahil nga pahabang keso yung kailangan natin. Nung nahiwa ko na nga lahat, inilagay ko na nga sa platito para nga maibalot na natin to. Sakto nga talaga tong pang merienda dahil nanonood nga kami ngayon ng movie. At ayan, syempre hindi mawawala yung pagpapak ni ate girl dahil nga sobrang sarap talaga nitong keso na to. Hinati ko na nga rin pala sa gitna tong lumpia wrapper dahil nga hindi naman lumpia yung gagawin natin, cheese stick. Marami pa nga ako natirang lumpia wrapper, at gagawin na nga lang natin yung yero. Sa paglalagay naman nga ng keso, nakadepende na sa inyo kung isa o dalawang keso yung ilalagay nyo. Pero ako nga, dalawa talaga yung nilagay ko dahil nga gusto ko yung medyo malaki-laking cheese stick. Hindi ko nga talaga tinitipid dahil nga kami rin naman yung kakain neto. By the way, yung tubig nga pala na nilagay ko ay pangalak nga yan sa lumpia wrapper natin. Hindi ko na nga nilagay ng cornstarch dahil nga didikit din naman yan kahit na tubig lang. Malinis yan kami ni ate girl, mo ka lang hindi, pero malinis talaga yan. Cheers! Kinakamay ko na nga lang talaga dahil nga ganito yung nakikita kong ginagawa nila mama sa lumpia. At isa pa kami lang rin naman yung kakain neto. Depende na lang kung manghihingi kayo. Huy! Inilisan ko nga lang ipagbabalot ko dahil nga nagugutom na ako at gusto ko nang kainin tong cheese stick na to. And kung hindi kayo marunong magbalot ng cheese stick, ganyan lang yung ginagawa ko para nga makabuo nito. Para nga lang talaga tayo nagbabalot ng lumpia pero mas maliit nga lang to dahil nga hiniwa ko sa gitna. Tapos ayun, nung tapos ko na nga balutin lahat ay bumili na nga ako ng mantika. Ang mahal na nga talaga ng mantika ngayon dahil nga wala nang 5 pisong mantika. Yung ibang mantika nga ay nilagay ko muna sa lalagyan dahil nga onting mantika lang naman yung kakailanganin natin for today. Yung lalagyan nga pala namin ng mantika ay murang-mura lang yan sa Orange Shop, kaya naman nalagay ko na lang yung link dyan sa comment section. Naglagay lang ako ng kawali at binuksan ko na nga pala yung kalan para nga makapag-init na tayo ng mantika. Kinuha ko na nga rin pala itong mga cheese stick natin dahil nga sisimulan na nating magprito. Ayan, medyo marami-rami nga rin yung nagawa ko pero hindi nga sobrang dami dahil nga nilakihan ko talaga yung keso. Ayan, nilagay ko na nga rin pala sa kawali isa-isa para nga maluto na natin to. Lutuin ko na nga lahat dahil nga marami rin naman kaming kakain. Oh my God. Sunog. Medyo na-overcook nga siya pero okay nga lang yan para nga malutong-lutong din kapag kakinagat. Wala naman nga bago kailan ba ako nakapagluto ng perfect kahit pa cheese stick lang to. Kumanta-kanta na nga lang si ate girl para mawala yung inis ko sa na-overcook kong cheese stick. Ala mo, akin ay bumubulo. Nandito nga rin pala yung mga pamangkin ko kaya naman titikim din sila ng cheese stick na luto na Arian. Huy! Para naman nga mawala yung excess oil, kumuha na nga ako ng tissue at lalagay ko na nga rito sa cheese stick natin. Makakatulong nga rin tong tissue para nga mas maging malutong tong cheese stick. Pipis! Ayun, luto na nga lahat ng cheese stick natin na unang kagat keso agad. Nagpabili na nga rin pala ako ng mayonnaise dahil mas masarap to kapag merong mayo at ketchup. Kapag bumibili kami ng cheese stick ay meron nga ganito kaya naman gumawa na rin ako. Pinaghalo ko nga lang yung ketchup at mayo tapos ayun papatikim ko na nga sa mga pamangkin at kapatid ko. Hawak mo, Ace. Yan. Nakalimutan ko pa nga na ilagay yung powder cheese na binili ko kanina. Pero okay nga lang yan dahil nga overload cheese naman na to. O, diba meron na tayong merienda sa 2 ingredients lang. At dahil nga melted cheese yung binili natin ay nagmelt na rin siya sa loob ng niluto na. Medyo manipis nga lang siyang tignan pero ayan sobrang daming ang keso sa loob. Wait lang. Parang siya asan. Tikman mo sa gitna para may keso. Kagat. Malaking kagat. Parang ayaw mo. Pilit. Tingin. Ayun na may keso, oh.
Hindi ko nga alam kung nagustuhan nga ba talaga ng mga pamangkin ko o napilitan lang sila dahil nga tita nila yung nagluto. Masarap. Bato, mga nonchalant. Nung tinikman ko nga ba, sobrang sarap at sobrang dami ang keso sa loob. Kung i-rate ko nga siya ba, mga nasa 9 out of 10. Yung 1% kasi nakakaumay. Yun lang, palike, follow, and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!